Let's bow our head, let's pray. Panginoon, pagpalain mo ang iyong mga salita na aming pag-aaralan. Hayaan mo na bukas ang aming isip at puso sa aming pakikinggan at bawat salita mo, Lord, ay titimo at magbibigay ng kaunawaan at kalayaan. At Lord, yung obedience sa iyong mga salita ay ibigay mo sa amin. Tulungan mo kami na humble enough to learn and to obey your word. Lukuban mo kami ng presensya mo at hayaan mo ang mga salitang ito ay maging totoo sa amin, maging buhay at makapangyarihan. Salamat, Lord. We give you praise in Jesus' name. Amen. Amen. Okay. So I'll begin with Christmas. Tuwing November 1, Christmas, may mga grupo na nagsasabing, sa demonyo yan, sa demonyo yan. Alam mo, pag laging demonyo iniisip mo, malamang kakampi ka rin nila. Okay, ngayon meron na namang mga propeta na nagsasabi daw ang 25 ay sa demonyo. Totoo ba yan? Propeta daw hindi ko sinabing propeta. Propeta daw, mga self-claiming prophet na ang December 25 daw ay sa demonyo kaya hindi natin dapat i-celebrate. So gusto ko linawin, ang trabaho ko bilang leader nyo at shepherd nyo, the sheep should listen to the shepherd voice. Hindi kung kani-kanino kayo nakikinig. Kaya may mga topic na minsan ayokong ituro pero nangangailangan kong ituro dahil kanino kayo makikinig patungkol sa topic na yon. 'Di ba? Ang mga tupa ang pinakikinggan nila yung pastol nila. Isa lang ang pinakikinggan ng tupa, pastol lang nila. Ngayon, ang dami mong naririnig, may Reels, may TikTok, may prophet dito, may prophet din doon, kuno. So, sinong paniniwalaan mo? Kung sino-sinong pinakikinggan mo? You need to choose who is your shepherd. Hindi pwedeng marami kang pinakikinggan. Nung nasa India kami, naobserbahan ko, singit ko lang. Seminary kasi, doon kami nag-aaral sa seminary sa India. Ang lawak ng lupa, disyerto. Pagdating ng umaga, may mga pastol, bitbit yung kanilang mga tupa. So, pupwesto yung dalawang shepherd dyan, magkikwentuhan, and then siguro at least mga 5 shepherd, 5 grupo, tas yung mga flocks nila, ang dami. Umaga hanggang hapon yon, manginginain ng damo. Hindi marijuana, hindi addict ng mga to. So, nanginginain sila ng damo. Pagdating ng mga bandang 4:00, uuwi na sila. Ang gagawin ng ibang shepherd, sisipol. Yung iba naman sisigaw. Yung iba kakanta. Yung iba, mag-create lang ng sound. Alam niyo yung mga tupa nila? Tatakbo sa kanila. Alam yung boses ng shepherd. Alam kung sino yung dapat pakinggan. At hindi sila nakikinig sa ibang shepherd. Yun ang tunay na tupa. Pag ang tupa lito, hindi yung tupa, kambing yun. Tingnan mo yung katabi mo. Lito ka? Kung sino papakinggan mo? Minsan panay TikTok ka nakikinig. Ang dami yung pinakikinggan, okay lang yan. Pero alamin mo kung sino yung dapat mong sundin. Dahil kung lahat susundin mo, malilito ka. Darating tayo sa topic na wise men, yung star. Kung lahat ng star susundin mo, wala kang mararating. Isang star lang ang dapat mong sundin. So dito, gusto kong simulan dito sa 3 klase ng Pasko. May 3 klase ng Pasko, kaya itong iba ay ayaw mag-celebrate ng Pasko dahil hindi nila alam aling Pasko ba ang sineselebrate natin. Okay, number 1, may tinatawag na pagan Christmas. Number 2, secular. Ito yung materialistic. Ito yung mga bili dito, bili doon. Maliwanag po ba dyan sa inyo? Okay. And then yung Christmas na pang-Kristiyano. Ito yung sa atin. So dadalian ko lang kasi kulang oras natin. Pagan Christmas, ito ay sineselebrate. Tama sila in one point na December 25 ay originally ito ay pagan festival. Dalawa yan, Saturnalia at saka winter solstice. Ano yon? Ang Saturnalia ay sineselebrate ng mga Roman, pagan Rome, in honor of the god Saturn. Okay? So December 25 nila yan, wino-worship. And then, the festival was a public event with a wide range of participants, including citizens of all social classes, and was characterized by feasting, o di ba? Parang Christmas natin, magsaya, kumain, gift-giving, exchange gift,
and temporary inversion of social norms were masters serve slaves. Nagpapalit sila ng pwesto sa araw na yon. Yung mga katulong, mga alipin ay uupot kakain at yung mga master ang maglilingkod sa kanila. Sarap, no? One day lang naman yan. Okay? So ngayon, nakakamuka ng Christmas celebration ng marami. Ito, may bigayan ng gift, merong kainan at kasiyahan. Wala lang yung nagpapalit. Ay, sa bagay, no? Minsan, pagdating ng Christmas, yung mga amo ang nagluluto eh. Hindi yung katulong, no? And then, another celebration, yung winter solstice. Ito yung araw ay pinakamalayo sa earth during this season. Malamig. Kaya nga lumalamig eh. Lumalamig sa earth kasi malayo tayo sa sun. Yung revolution tsaka rotation ng mga planets, pag ikot ng earth, malayo na tayo sa sun, lumalamig. So, nagyayelo ng husto sa Siberia, sa north, and then yung lamig na napapadpad yung hangin sa atin. So, ang mga Egyptian, binabantayan nila to at sineselebrate nila yung birthday ni sun god na Ra. Okay? During this time. Ang mga Germanic at Scandinavian people, yung mga taga-Norway, sineselebrate nila yung 12 days of Yule, Winter Festival, na inadapt yung 12 days of Christmas. Di ba? May 12 days of Christmas. Pero ang ino-honor ng mga Norwegian, ang mga Scandinavian and Germanic, kilala niyo naman si Odin. Sino yun? Ha? Sino si Odin? Tatay ni? Tatay ni Thor. Totoo. Tatay ni Thor. Ito yung paniniwala ng mga Norwegian. Si Thor, taga-Rune. Baka hindi nyo alam. Yan ang kanilang mga paniniwala. Hindi sinabing totoo ha, paniniwala. Kung ang mga Greeks merong mga gods and goddesses, ganun din tong mga Scandinavian and Germanic tribes doon at mga Norwegian. So ito yung pagan. Kaya pag nag-celebrate kayo ng Christmas, huwag niyong paniwalaan yung mga prophet daw kuno at kung sino-sino pa na sa demonyo yan. Teka lang, tanggalin natin yung sa demonyo, kunin natin yung kay Kristo. Okay? Yung 12 days, ay mukha nga. Okay? Ngayon, yung feasting, masama ba na kumain pag Pasko? Ha? Ano mas masama? Yung wala kang kakainin o yung meron? Kahit 500 lang budget mo. Di ba? Pwede naman eh. Pagkasya yung 500. At least meron. Salamat na lang tayo. So ito ay walang masama. Gift-giving. Masama? Wala rin. Pero itong mga practices na to, ginagawa sa pagan Christmas. Pangalawa, secular. Secular Christmas. Maraming bansa, Japan, India, pati Middle East, mga Muslim countries, hindi yan Christian. Hindi yan nagsiselebrate ng Christmas about the birth of Jesus. Pero nagsiselebrate sila ng Christmas. Punta ka sa Tokyo ngayon, punong-puno ng ilaw yung Asakusa district na yan na pinupuntahan namin. Na may mga Christmas light. Hindi naman sila nagsiselebrate ng Jesus eh. Ano sin-celebrate nila sa Christmas? Secular. Secular Christmas. Maraming religion dito sa Pilipinas at sa ibang bansa na hindi rin naniniwala sa Christmas ng Bible pero nagsiselebrate sila ng secular Christmas. Daming religion dito. Pangalan pa nila Kristo. Pero hindi nila sineselebrate yung Christmas. Okay? Ano sineselebrate nila? Nagpa-party din sila pag Christmas pero hindi patungkol kay Jesus. Ang tawag doon secular Christmas. So meron silang Santa Claus, meron silang reindeer, jingle bell, jingle all the way. Anong Christmas doon? Sige nga, kantahin nyo nga yung jingle bell. Saan doon si Jesus? Yun, secular yun. Paano naging Christmas yung jingle bell? Secular lahat yan. Reunion, party, shopping, bagong gamit. Etong secular na to ang nagtutulak sa mga tao para magnakaw during Christmas, dumadami ang krimen. At yan din ang dahilan kung bakit traffic kagabi. At tulog yung mga bantay dito sa syudad na to. Tulog. Walang ginawa.
Ang traffic mula doon sa Ogyo hanggang doon sa Aurora Boulevard. Hanggang doon sa Pasig. Grabe. Secular Christmas. Ngayon, itong mga religion na to na hindi nagse-celebrate ng birthday ni Jesus, pero nagse-celebrate ng birthday nila. Sakit sa ulo tingnan eh. Bakit birthday ni Jesus ayaw nyo celebrate, pero birthday nyo sineselebrate nyo? Sino bang mas importanteng sinilang kayo o si Jesus? Eh, ba tayo yung celebrate? Tapos birthday nyo, sineselebrate nyo? Bakit? Hindi kayo, no? Kaya maglala. Hindi nyo kailangan sagutin. Kinakausap ko yung makakapanood nito na hindi naniniwala sa Christmas. Ba't ka nagse-celebrate ng birthday mo, eh birthday ni Jesus ayaw mo? Pangatlo, Christian Christmas. Ang Christian Christmas ay nagsimula sa ganitong kwento. Si Sextus Julius Africanus, Christian na historian, ang sabi niya ganito, noong 221 AD, sabi niya, si Jesus daw, pinagbuntis ni Maria March. Okay, bilang kayo ng 9 months. December. So December daw pinanganak si Jesus. Yan yung unang teorya. So sakto, December. Pero yung pangalawa, noong 336 AD, naging emperor si Constantine at namatay na sila Pablo, sila Pedro, ibang henerasyon na ng mga leader sa church at papunta na sa Roman Catholic yung church. Walang Roman Catholic noon ha. Hindi si Pedro ang unang pope dahil si Pedro may asawa, may biyanan. Kalokohan yun. So, pa-decline na ang church. Pawala na yung spirit ng true gospel. Dito din sa panahon na to, diniklara ni Julian I, Pope Julian, at yung ibang leaders, na ang Christmas ay i-celebrate natin ng December 25. Sinadya nila ito para tapatan yung Saturnalia na pagano at saka yung winter solstice. Ang logic is may pagpipilian na celebration. Okay? Ang logic is, ang pagano nagse-celebrate ng winter solstice, nagse-celebrate sila ng Saturnalia. So tapatan natin. Dahil sa Bible naman, tinatawag dun sa Malakay, Jesus is the Son. He will rise as the Son of Righteousness. S-U-N talaga. At saka meron ding S-O-N. So, yung ganong idea, plausible eh. Kasi, ako bago ko natanggal yung yosi ko, nung addict pa ako, addict ako sa sigarilyo, addict ako sa marijuana, may pinalit ako eh. Pinalit ko yung bubble gum at saka yung stork. May stork pa ba ngayon? Hindi nyo alam yun. Sige. Basta candy yun. Candy na manghang. Kasi pagkatapos kumain, ang sarap mag-yosi, di ba? So, pamalit ko yun. So, parang yung concept na ito, may pamalit ka sa pagan Christmas nila. Christian Christmas. So, walang problema dito. So, ang question is, ito pa. Ang church noon, na galing sa Jerusalem, kumalat sa Europe. Naging pinaka-base ang Rome kasi ang Pope ang nag-a-assign ng bishop. So, saang bishop niya i-assign? Kung Roman siya, di sa Rome. Pero nang dumating si Constantine, nagtayo siya ng bagong Rome sa Constantinople. Yung Turkey ngayon, yung malaking, pag nanonood kayo ng Taken, yung malaking-malaking doon na tower, tawag nito, dome, yun yung church na tinayo ni Constantine. Ang tawag doon, Sophia. Sophia. Kinangker ng mga Muslim, tinanggal yung mga cross sa loob, pinalitan, ginawang Muslim mosque. So, ginawa ni Constantine na Eastern Rome itong Constantinople at yung Roman Italy, Western. So, nahati yung dalawa. And then, naging Orthodox itong Eastern. Ngayon, ang Eastern Orthodox, sineselebrate nilang Christmas January 6 or 7. Tanong, yan ba talaga ang araw na sinilang si Jesus? Pag binasa mo ang Bible, nung sinilang si Jesus, ang mga shepherd na sa labas,
at nagpakita yung mga anghel sa mga shepherd. Sa Israel, napakalamig. Nung nagpunta kami na Israel, na Egypt, Saudi kami, Riyadh, and then punta kami Egypt. April yun. April kami nagpunta. Ano April? Summer, winter? Summer yun. Pagdating nung gabi sa Egypt, Egypt to, disyerto to, ay sobrang lamig. Tapos from Egypt, tumawid kami ng Sinai Peninsula, Red Sea, yung dinaanan nila Moses, papuntang Israel. Pagdating ng gabi, grabe ang lamig, kahit summer. So kung winter, ang winter sa Japan ay nagsisimula ng December hanggang February. March, extension, kung ikaw ay sa Sapporo. Dito, summer na malamig pa. Ay kung winter, sa palagay nyo, ang mga tupa ilalabas ng mga shepherd during winter? Magiging cold cats yung mga yon, hindi cold goat o cold sheep. So therefore, ako hindi naniniwala na si Jesus ay pinanganak ng December. Kasi malamig yan. Pero ako ay naniniwala si Jesus Christ ay ipinanganak. Kung ano man ang petsa, problema nyo na yon, problema na nila yon. Yung mga grupo na hindi naniniwala sa Pasko, hindi naniniwala si Kristo ay pinanganak. Ako naniniwala. Tayo naniniwala. Kung kailan mo gustong celebrate ang Christmas, November 1, bahala ka. Bahala ka na sa sayo yun. Ang mahalaga, merong Kristong pinanganak. God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him will not perish but have eternal life. Ito ang katotohanan. Binigay ng Diyos ang kanyang iisang anak, mamatay sa krus para tayo tubusin. At sabi ng John 1:1, sa simula ang salita ay kasama ng Diyos at ang Diyos ay salita, ang salita ay Diyos. Ang verse 14, ang salita ay naging tao. The Word became flesh and dwelt among us. And then John 3:16, namatay sa krus para tayo tubusin. Iyan ang tunay na Pasko na nasa Biblia. Ngayon, ang tanong, 25, hindi. So, bakit natin sineselebrate ng 25? Bahala kayo kung kailan nyo gustong celebrate. Yung iba, nag-Christmas party na kahapon eh. Kaya nga traffic eh, di ba? Doon pa sa karsada nag-celebrate. Kaya pala ganun ka-traffic. So ngayon, may Pasko o wala? Meron. Kailan? Hindi natin alam. Bakit sineselebrate natin 25? Para naman hindi tayo magmukhang abnormal. Na nagse-celebrate ng November 1. November 1, anong party nyo? Christmas. Mangaingin kayo? So nagpapaka-normal lang naman tayo. Ngayon, masama ba na i-celebrate si Jesus ng 25 ang birthday niya o 26 o 21 o November 1? Hindi. Hindi sa demonyo kung i-celebrate mo ang birthday ng Diyos na nagkatawang tao, hindi yan sa demonyo. Maliwanag. Huwag kayo magpapakinig kung kani-kanino. Pero kung i-celebrate mo ang Christmas the way ng mga pagano at secular, nang wala yung birth of Jesus, mali ang Christmas mo. Tanong, anong Christmas mo? Sa tatlong ito, pagano, secular, o Christian? Magpakatotoo ka. Kung wala kang regalo ngayong Pasko, masaya ka? Walang 12 days of Christmas? Uwe. Walang bago. So, that's the point na gusto kong i-point sa atin. Ang tunay na Pasko, hindi itong pagano, hindi itong secular, biblical. Okay? Ano ang biblical Christmas? Ito ang biblical Christmas. Matthew 1:1, the story of the first Christmas. Okay? Dito tayo magsisimula. Now after Jesus was born, di ba? Pinanganak si Jesus. Yun yung unang Pasko in Bethlehem of Judea. Nung nandun kami sa Israel, napakaliit lang ng Bethlehem. Siguro ang Bethlehem, kasi laki siguro ng subdivision namin. Lopezville at saka Paula Salud. Ganun lang. Siguro mas malaki ng konti. Nakabakod yun. Tapos yung Bethlehem, nasa gitna ng Israel yan, kaya lang ang nakatira ngayon dyan, mga Palestinian na mayayaman, mga negosyante. So yung bakod nila ganyan kataas. Kasi minsan, nagpapakawala sila ng missile papunta ng Israel. Ang nakatira sa loob ng Bethlehem, panay Palestinian na mayayaman. So doon kami tumira.
Nung nagpunta kami doon, kasi para makita ko saan yung mga shepherd, tsaka yung saan sinilang si Jesus. So nagpunta kami doon sa Bethlehem. And then, sabi dito sa verse 1, after Jesus was born in Bethlehem of Judea, kapanahonan nino, in the days of Herod the king. And then, dumating ang wise men, sa susunod na Sunday natin yan itutuloy. Laktaw tayo sa Luke chapter 1. In the days of Herod, parehas? Alam ka naman, magkaiba, no? Kasi the same year, the same time, si Herod ang hari ng Judea nung dumating si Gabriel at sinabi niya kay Maria, mabubuntis ka. Nung nabuntis din si Elizabeth na pinsan ni Maria. So itong mga babaeng ito ay nabuhay sa panahon ni King Herod at ito mga wise men. So ang story of the first Christmas is the story na kung saan ang hari, ang presidente nila ay si Herodes. 2 weeks ago, nag-decide na ako, Lord, ayoko na makialam sa bansang ito. Nahihirapan lang ako. Tumigil na ako mag-post ng problema ng bansa. Tumigil ako dahil sabi ko, maraming ang Pilipino, walang pakialam eh. Yung iba nga natutuwa pa sa mga nangyayari. So ayoko na. And then, nung inaral ko to, doon na naman ako napadpad. Sabi ko, Lord, ano ba yan? Sino si Herodes? Si Herodes ay isang hari na galing sa Edom. Ang mga Edomites ay kalaban ng Israel. Ang original nito, si Esau, kapatid ni Jacob. Nag-away sila dahil sa birthright. Na-reconcile sa dulo, pero yung hinanakit at yung lahi nila, they part ways at naging magkalaban to sa gera. Okay? So lumipas ang maraming taon, daang taon, wala na ang Babylon, wala na ang Iran, ang Persia, Greece, dumating ngayon ang Rome, nasakop ang Israel. Tinalaga nilang hari ng Judea, itong si Herod. Ilang Herod to Si Herod na to, na great, isa siyang ruler, hari, na praning, paranoid. Alam niyo yung paranoid? Yung tamang hinala. Pag natingnan, tapos na yung nagbulungan, mukhang pinag-uusapan niya. Ganon siya. Kaya wag kang titingin-tingin sa kanya dahil todas ka talaga. Ganon, paranoid ito, at cruel. He was distrustful, jealous, brutal, ruthless, crushing any potential opposition. Pag merong sumita, nagsalita laban sa kanya, sa kanyang gobyerno at pamahalaan, di ka tatagal ng 24 oras. Ganito kalupit itong mamang to. At galit ang mga Hudyo sa kanya. The Jews never accepted him as their legitimate king dahil dapat ang hari galing sa lahi ni David, Hudyo din. Ito, kalaban. So, ang mga Hudyo, galit kay Herod. Kung ang mga Hudyo galit kay Herod, yung mga paring Hudyo kaya? Mas malala, mas galit ang mga paring Hudyo. Ang mga religious leader mas galit kay Herodes. At ang sabi dito, dahil dito, si Herodes galit na galit sa mga Hudyo. Magkalaban sila. Infuriated him. Ngayon ang ginawa ni Herodes para bula-bulahin ng mga Hudyo, pinatayo niya yung templo sa Jerusalem. Pinaganda niya, pinalaki niya. Ginastusan niya ng husto para makuha niya yung loob nitong mga religious leader, mga paring ito. Pero, kunya-kunyari lang na mahal niya, kaya niya pinatayo. At kunyari din yung mga religious leader na sige, pagbigyan natin, pero galit talaga sila. Now, ang sabi dito, he constantly feared conspiracy. He executed his wife. Marami siyang asawa, at least 3. Ang pinakababorito niya asawa si Mariam, pinapatay niya. Dahil he suspected she was plotting against him. Hinala niya lang, nagbulungan eh. Dahil sabi ko kanina, nagbulungan eh. Nagbulungan kayo ako pa topic niyo dug, patay. Kilala niyo na si Herodes? Anong klaseng tao to? Huwag kang magsasalita laban sa kanya.
Hindi lang kulong, hindi lang kaso. Patay ka talaga. Pinapatay niya asawa niya ulit at lahat ng kanyang mga anak, 3 anak, pinatay niya. Yung biyanan, pinatay niya. Meron pang mga iba siyang pinatay, pati yung lolo nung isang anak niya. And then, marami siyang pinatay. The first Christmas is, in the days of Herod, is not a merry, merry Christmas. Kaya nga yung mga nalulungkot during Christmas, huwag kayong mag-alala, yun talaga ang unang Pasko. Good and bad. Bad muna tayo ngayon, good next week. So, kung nasa good ka, good. Kung nasa bad ka, okay lang. Dahil yun ang tunay na Pasko nung unang Pasko. Panahon ni Herodes, maraming namamatay at mahirap ang buhay. Mahal ang bilihin. Napanood niyo yung Chosen? Ganun kahirap. Yung mga tax nila, itong si Herodes kumukuha ng tax, ang mga Romano kumukuha ng tax, ang mga pare sa templo kumukuha ng tax, 3 tax. Kaya 500 noon, naku talaga, kulang pa. So, itong Herodes na to is the same Herodes na nagpapatay sa mga sanggol. Nung dumating yung mga wise men, courtesy call, dumaan ng palasyo at nagtanong, saan ba sinilang ang hari ng mga Hudyo? Ay, ito namang mga wise men, biglang naging foolish nung time na yon. Siguro hindi nila alam, no? Ang tinanong pa, yung insecure, mahinang nilalang na hari, na ayaw mapalitan sa posisyon, ayaw pumupo, at sino mang magtangka, todas. Siya pa, yung tinanong ng mga wise men. Asan ang hari ng mga Hudyo? Ay, patay. Ang ginawa nitong hari, pinatawag lahat ng mga religious leader. Mamaya, pupunta tayo doon. So, nung nalaman ni Herodes na may sinilang ng mga Hudyo, tinanong niya, kailan nangyari yan? Tapos pinatawag nga niya yung mga pare. And then, Matthew 2:16, nag-send si Herodes ng mga sundalo para lahat ng nakatira sa loob ng Bethlehem at sa paligid ng Bethlehem, 2 years old pababa, patayin lahat na lalaki. Imagine niyo to. Ano itsura? Unang Pasko, lahat ng 2 years old na lalaki, patay. May 2 years old ba kayo anak? Sino may 2 years old dito na lalaking anak? Wala. Nawala na bigla, no? Nawala bigla, no? Pero imagine niyo, ilan kayang pamilya ang nagiiyakan sa panahon na to? Araw ng Pasko. Ilang pamilya ang nagiiyakan? Walang justice, extrajudicial killing, walang nakulong, walang nakasuhan, siya ang batas, siya ang presidente ng bansa, siya ang hari ng bansa, walang batas. Nagiiyakan ang lahat na nakatira doon dahil pinatay yung kanilang anak ng walang kaso. Ano ang kaso? Posible kang pumalit na hari sa akin, kaya papatayin na kita. Iyon ang kaso. The worst is, ito yung na-shock talaga ako kay Lord. Dahil umiiwas na nga ako dito, bakit mo pa ako dadalhin ulit dito? Matthew 3:3-4. When Herod the king heard this, sabi dito, ano ko lang yung cellphone ko, may notes ako dito. Sabi, nung narinig niya doon sa mga wise men, kung kailan sinilang yung hari ng Hudyo, pinatawag niya yung mga religious leaders. Sabi dito, when Herod the king heard this, he was troubled, and all Jerusalem with him. Nag-alala ang buong Jerusalem, buong syudad. Ang nasa utak nila, may mamamatay na naman. May mamamatay, may isa-salvage na naman. May gulo na namang mangyayari. And then, he was troubled, and Jerusalem with him, and assembling all the chief priests and scribes of the people. Pinatawag niya lahat ng mga religious leader, lahat ng bishop, pinatawag sa palasyo. Pinatawag. At nagkaroon sila ng Bible study sa palasyo. And he inquired them where the Christ was to be born. They told him, in Bethlehem of Judea, for it is written by the prophet. Ito, bigla na namang, iba na naman pumasok sa utak ko. November last year, 2024, pinatawag sa palasyo lahat ng bishop. Lahat ng religious leader dito sa Pilipinas.
After 5 buwan, lumitaw yung flood control corruption. Nagkaroon ng sunod-sunod na lindol, sunod-sunod na crisis, sunod-sunod na bagyo, at kung ano-ano pa. So nagkaroon tayo ng crisis, nagkaroon tayo ng mga corruption issues. Etong mga religious leader na to, walang kibo. Walang kibo. Until today, tahimik sila. Hindi ko alam kung anong nangyari sa palasyo. Basta nung binabasa ko to, sabi ni Lord, pag ang political leader at mga religious leader nagtagpo sa maling paraan, evil ang agenda nila. Evil. Corrupt political and religious leader using the word of God for their selfish agenda to kill the truth. Sino si Jesus? Napapatayin ni Herodes. He is the way, He is the truth. He is the life. Siya ang target ni Herodes na patayin. Kaya lang di niya alam kung nasa nakatira. So ubusin na lang lahat dyan, damay-damay na. Damay-damay na. Pag binasa niyo yung Revelation 12, itong Herodes na to, sa Revelation 12, nung pinanganak si Jesus, sinilang yung sanggol na maghahari sa buong mundo, nakaabang yung dragon. Dragon para patayin yung sanggol. So itong si Herodes, demon possessed. Ginamit ng demonyo para patayin si Jesus, kaya lang hakala niya, malulusutan niya ang Diyos. Never. Nakaalis si Joseph at si Maria nung gabing yun, papuntang Egypt, para iligtas si Jesus. Maraming namatay, pero si Jesus hindi niya napatay. So, ang biglang nag-ano sa akin dito, di ba kalaban ng mga Israel si Herodes? Di ba kalaban siya ng mga religious leader? Tama, mali? Eh bakit dito nagsama sila? Pagkatotohanan na ang sisirain, nagsasama ang dalawang evils. Nagsasama sila dito. Kaya ang nangyari dito, parang yung nangyari sa Tower of Babel, nag-unite ang buong mundo sa maling paraan at ang tawag doon ay rebellion. Ito, ang submission natin sa asawa, sa church, sa gobyerno, at kahit sa trabaho nyo, is hanggat hindi illegal ang inuutos, sumunod ka lang. Pero pag pinananakaw ka na ng asawa mo, ng amo mo, ng boss mo, pinagagawa ka ng mali, you will not obey. Illegal yan. Immoral. Pag hindi na yan katanggap-tanggap sa norm, immorality, ang flood control project ay hindi po yan religious issue, hindi yan political. Ano yan? Moral issue. Kaya kahit anong religion mo, kahit anong political color mo, you should fight against this. This is moral issue. Pangatlo, anti-biblical. Pag hindi na ayon sa Biblia, hindi ka na dapat makisali sa mga grupo na nag-iipon-ipon, kagaya nitong ginawa nitong mga to. Pagpatay sa mga bata, moral ba yan? Moral o immoral? Immoral. Legal ba yan? Eh may batas ang Ten Commandments, thou shall not murder, thou shall not kill. Biblical ba? Hindi. So itong mga pare, itong mga religious leader at itong political leader nagsama-sama para gawin itong tatlong ito. Mga kapatid, pag tayo Kristiyano na, hindi tayo pwedeng gumawa ng illegal na bagay. Nahuli ka sa kalye, sinasadya man o hindi sinasadya, magbayad ka ng ticket. Hindi 500 o 200. Diyan nagsisimula ang korupsyon sa maliliit na bagay. Lahat ng malalaking bagay sa maliit nagsimula. Pag ako nahuli, hindi ko sinasadya, talagang nakikiusap ako. Sabi ko, sorry sir, kasi hindi ko talaga napansin. Malaki yung truck sa harapan ko. One time, papunta kami ng Divisoria, kasama kayong mga anak ko. Hindi ko may kibo yung mga polis. Tapos, nag-aantay sa akin. Sabi ko, so anong gagawin natin? Sabi ko, pastor ako, hindi ko kayo bibigyan. Sabi ko, hindi ko kayo bibigyan. Tikitan mo na lang ako. And tagal eh. Sabi na, sige sir, padaanin namin kayo ngayon. Hindi rin ako tinikitan. So pwede kang makiusap.
pag hindi mo sinasadya. Pero pag sinadya mo, magbayad ka. Okay? Pero the moment na pag-abot mo ng lisensya, may nakasingit diyan, kurakot ka na. Ang corruption is, may influence ka, may power ka, ginamit mo para kumita at manloko ng iba, may influence. Ang qualified theft, binigyan ka ng tiwala, binayolate mo yung tiwala, nagnakaw ka. Iba yung theft sa qualified theft. Pag nagnakaw ka, hindi mo kilala, theft. Yan, pwede ka makawala. Pero pag qualified, wala pong bail. Pinagkatiwalaan ka pero ang gobyerno, pinagkatiwalaan ka na, binigyan ka pa ng posisyon, mas malala yun. Naintindihan nyo? Mas malala yun. Dapat. So, ganun dapat ang takbo. So, pag illegal, hindi tayo nakiki-agree. Kristiyano. Amen? Kahit sino ka pa, pag illegal, hindi tayo sasali dyan. Pag immoral, hindi tayo sasali dyan. Minsan, may mga magulang dito ha, ang katwiran. Pag nag-date yung anak ko sa labas, gagawa din ng kalokohan, sa bahay na lang namin. Hayaan mo na lang, sa bahay na lang sila gumawa ng kalokohan. Hello? Hindi kasabwat ka na. Hayaan mo sila sa labas, hindi ka damay. Pag ikaw nakikisabwat sa kasalanan, ang sumpa ng Diyos dadating sa bahay mo, sa pamilya mo, pati sa negosyo mo. So, hindi tayo sumasali sa illegal. Amen? Kunyari, imagine niyo, may dala akong stick ngayon. Stick. Plastic o kahoy na stick. Yung stick na yan, nakikita niyo yung dala kong stick? Babaliin ko. Hindi, ibebend ko lang. Ibebend ko lang. Tapos ibebend ko pa. Ano mangyayari? Ha? Mapuputol, hindi? Mapuputol. When you bend the stick, you will break the stick. When you bend the law, you will break the law. Hindi mo pwedeng i-bend ang law. Pag binend mo ang law, mabibreak mo ang law. At ang violation of law is sin sa Bible. Sin is violation of God's law. Disobedience. Hindi pwede yun. Huwag tayo makikiagree sa mga baluktot ng utak. We can bend the law. No, you cannot bend the law. Because when you bend the law, you break the law. Si King Saul, binend yung law. Ang sabi ni Lord, ubusin, patayin lahat yan. Sayang naman, i-bend lang natin konti. Tanggal sa pagiging hari. Patay pa. We cannot bend the law. Amen? Because when you bend the law, you break the law. Ngayon, medyo segue ako ha. Segue lang ako. Merong bending of the law ngayon, ganito yung bending of the law. 3 immoral, illegal, at anti-biblical na plano na nangyayari sa bansa natin ngayon. 3 pwedeng mangyari. Hindi ko sinasabing itong mangyayari. Bagamat marami akong sources, pero gusto ko lang kayong i-inform. Ayoko man sanang sabihin, pero kailangan niyong malaman. Sabi ni Ezekiel 37, pag hindi mo sinabi sa kanila at may nangyaring masama, pananagutan mo. So gusto kong sabihin para wala akong pananagutan. Pwedeng magkaroon ng martial law ulit. Illegal na to. Noong 1987, binago ang Constitution ng Pilipinas. Hindi ka na pwedeng mag-declare ng martial law beyond 60 days. At pwede ka lang mag-martial law kung merong atake ng ibang bansa sa atin o may rebellion. Kagaya na nangyari sa Mindanao, yung mga ISIS lumusob, nag-declare ng martial law sa Mindanao. Pero tinanggal din pagkatapos. So kung ang plano ay mag-martial law para walang matanggal sa posisyon ng 3 years, that is against the law. May constitution tayo that is illegal. Number 2, military junta. Sino na nakapanood ng The Last Samurai Standing? Di pa rin. Baka matanggal na yan sa Netflix. Panoorin nyo na ha. Ang kwento niyan, nakipag-connive itong mayayaman na negosyante, mga oligarch at mga tycoons doon sa chief of staff ng police para ubusin yung mga samurai at maglaban-laban sila at i-take over nila ang government at the same time. So, binabayaran itong mayayaman, itong military para gawin yung trabaho. So, merong ganong senaryo. Military junta at may connivance ng mayayaman. May isang mayaman na tumawag sa palasyo ni Herodes at pinaalis yung isang kabinete ron. Ano ang military junta?
Ang Burma ay military junta. Ang Pakistan ay military junta. Alam niyo kung gaano kasaya sa Pakistan? Alam niyo kung gaano kasaya ang buhay sa Burma? Sa military junta, alam niyo? Punta kayo doon para malaman niyo kung gaano kahirap ang buhay sa Burma at Pakistan. Pangatlo, senaryo sa Pilipinas, communist rule. Nag-aabang lang sila dyan at dumami na sila. Ang communist ay hindi naniniwala sa Diyos. Nakikisama sila sa mga pare at madre, kunyari lang yan. Pero hindi naniniwala sa Diyos. Balikan nyo ang doctrine of communism. Komunista po ako dati. Magawa akong thesis na ang mga communism ay gawing political party. At nangyari. Mga makabayan bloc. Nangyari yon. So, ano itsura ng communist rule? Walang Diyos yan. Example, North Korea, China. Ngayon, itong tatlong immoral, anti-biblical, illegal na plano ng demonyo sa Pilipinas, ito ang mangyayari. Bawal ang mass gathering sa tatlong klaseng gobyernong ito. Bawal magtipon-tipon kasi ang intindi nila, mag-aklas kayo. So lahat ng gathering ay not allowed. So bawal ang church. Sino gusto bawal ang church? Wala tayong Sunday. Bawal na to. Gusto nyo? Gusto nyo? So itong tatlo, martial law, bawal ang gathering. Military junta, bawal ang gathering. Communist rule, bawal ang gathering. Walang church. Sa China may church, pero dinidiktahan ng Communist Party ang tinuturo. Chine-check. At the moment na may sinabi ka laban sa kanila, mawawala ka na lang bigla. Gusto niyo yan? Kasi marami dito, hindi nyo alam to. Pangalawa, na pangit na mangyari. Sa martial law, pwede nilang kunin ang negosyo mo anytime they want. Sa military junta, ganun din. Sa communist, wala kang negosyo. Ang government ng communism ang magpapatakbo sa lahat, dapat lahat pantay-pantay, sila lang ang nasa taas. Sino gusto yon? Wala ka ng pag-asang umasenso. Sila lang. Sino gusto? Now you know na itong tatlong illegal na to na pinaplano ng marami ay tayo ang kawawa. Baka akala nyo, sige lang, okay na yan. Ha? Tingnan nyo, walang church. Pabor sa akin. Pabor sa akin, wala na akong i-ready pag Sunday. Kaya lang, lahat tayo magbabackslide. Alam nyo to? Ngayon, alam nyo to? Sino nakakaalam niyan? Sinong buhay na niyan? Okay. Since 16 na ako, hindi ko lang alam ang history, bahagi ako ng history. Andyan kami. Andyan kami ng mga tropa ko, mga adik pa kami noon. So, noong 1986 Revolution, bakit nagkaga dito? Dahil dito. Maraming pinatay, maraming pinakulong, at 1983, pinatay si Ninoy Aquino. Okay, pinatay si Ninoy Aquino. And then after that, nagkaroon ng mock election. Kunya-kunyari lang. Nagkaroon ng dayaan. So 1983, August 21, tinumba siya. Another 3 years, nagkaroon ng election, nagkadayaan. Hindi na nakontento ang taong bayan, lumabas lahat sila. Lahat ng religion, lahat ng churches, lumabas. Alam niyo kung gaano karami ang tao noon? 3 araw, 4 na araw kami sa EDSA, walang uwian. Mula Kamuning hanggang Guadalupe, likod ng Krame hanggang doon sa White Plain, ganon karami ang tao. At walang tangking makapasok doon nila Pabianber. Wala. So, nagkakaisa ang church, hindi nakipag-connive sa palasyo. Nagkaisa sila, lahat ng religion, laban sa korap na diktador. Ang church po ay konsensya ng bansa. Konsensya tayo ng bansa, lalo na kung born again. Pati hindi born again, kung religion ang pinag-uusapan na hindi Christian religion, konsensya sila ng bansa. Pag ang konsensya ay gumagana ng matino, no? When the church lived to her calling as the conscience of the nation and salt of the earth,
corruption will stop. Ito yung nangyari noong 1986. Tumayo ang church. Tumayo yung mga born again. Tumayo yung mga religion laban kay Herodes. Natigil ang corruption. Ngayon, iba kwento. So, but when the church connive with the Herod of the land, corruption multiplies. Pag nagtandem si Herod at yung mga religious leader, dumadami ang kasamaan sa lupain. Lumalala ang bansa. Okay, for example, kung meron kayong bago ako magtapos, may AA ba kayo? Meron ba kayo diyang Safari o Google? Ilagay nyo nga, Pajero Fortuner given to the bishop. Sige. Baka akala nyo, gawa-gawa ko na naman kwento to. Tingnan nyo kung may lilitaw. Pajero and Fortuner given to the bishops. May lumitaw? Meron? Meron ba? Walang signal. Grabe, no? Hindi ko lang, another information. Isang election, nagkaroon ng election, tapos may kalaban siya na medyo mananalo. Inoperan niya ng 7 billion para wag tumakbo. Para wag tumakbo kasi matatalo siya. And then yung 7 billion na yun, hindi tinanggap. Ang ginawa niya, pera natin yun, yung 7 billion na yun. Hindi ito ngayon, Sinasample ko lang. Binigay sa mga bishop. Binigyan ng Fortuner at Pajero ang mga bishop. At hinati-hati. So therefore, natalo yung kalaban niya. Ganon kalala ang corruption sa Pilipinas. Ganon kalala. Pag nagsama na ang politikal at relihiyon sa maling paraan, sa maling sistema, nagiging bulok ang Pilipinas. Hindi pa rin nyo nakita o nakita na? Sige, assignment nyo yung pag-uwi. Sabi dito, you are the salt of the earth. But if salt has lost its taste, how shall its saltiness be restored? If it is no longer good for anything except to be thrown out and trampled under people's feet. Ang mga Kristiyano, tayo ang ilaw at asin ng sanlibutan. Ang church, ang ilaw at asin ng sanlibutan. Alam niyo naman ang asin, nung lumang panahon, walang ref, walang freezer, di ba? Ang ginagawa kahit sa bundok ngayon, nilalagyan ng asin yung mga karne at binibilad, ginagawang tapa para hindi mabulok. So yung asin ay preservative para hindi makurap ang pagkain at pampalasa. Tayo ang asin. Pag tayo nakurap, sino pang lalaban sa korupsyon? Pag ang church nakurap na, pag ang mga leader nakurap na, sino pang lalaban para sa bansa ng Pilipinas? Noong unang Pasko, nagsama ang politiko at mga religion na magkalaban yan. Hindi yan magkasunduan, pero dahil sa kasamaan, nagkasundo at pinapatay ang lahat ng bata sa Jerusalem, Bethlehem. Ang purpose, patayin ang katotohanan. Kaso yung katotohanan nakalusot. Tandaan nyo, kailan ba ang katotohanan hindi mo pwedeng patayin? Ang katotohanan lilitaw at lilitaw. Hindi man ngayon, pero bukas. The truth will set us free. Namatay si Herodes, si Jesus nabuhay ang katotohanan, bumalik at in-establish niya uli yung katotohanan sa buong bansang Israel. So mga kapatid, hindi tayo pwedeng sumama sa mga illegal, immoral, anti-biblical. Kung ano ang tama, yun tayo. Hindi natin pwedeng i-bend ang law. Dahil when you bend the law, you will break the law. Ano ang tama, doon lang tayo. Kung anong totoo, doon lang tayo. Amen? So to be continued tayo. Sana abutin natin yung dulo nito. At sana pagdating ng dulo nito, malaya na ang Pilipinas. Tayo tayo. May first timer po ba tayo dito? Pakiwagay-way nga po ang inyong mga kamay. Taas ang kamay. Ayan. Sige po.
Tapos na tayo, mag-closing prayer ako. Punta kayo dito sa baba, ipag-pray ko kayo. Kung may mga nag-invite, pakisamahan nyo na lang. Kung wala, yung mga ushers natin. Tapo kayo dito. I just want to bless you before we close in prayer. So yung mga binanggit ko, mamaya assignment nyo yun. At saka yung November 2024 na pinatawag sa palasyo ni Herodes ang mga religious leader. And then nagkaroon ng mga issue ng corruption, tahimik sila ngayon. Wala silang sinasabi. Hindi ko alam kung ano mga kaganapan, mga misteryo sa loob ng palasyo ni Herodes. Pero may misteryong nangyari. Kaya next topic natin, karugtong nito, may liwanag. Nasa dilim tayo ngayon, nasa dilim. Pero sabi na Isaiah 9:1 and 2, those people who walk on darkness have seen a great light. At ang sabi doon sa Matthew 4, nung dumating si Jesus sa Israel, pinanganak, yung mga taong nabubuhay sa kadiliman nakakita ng liwanag. Ang Pasko natin ngayon, madilim. Imagine mo, pinagkakasya natin ng 500 para sa Noche Buena. Masyadong madilim yun. Napakadilim ng Pasko ngayon. Pero pag na-celebrate natin ang tunay na Pasko, which is si Kristo, kahit madilim ang paligid mo, may liwanag sa puso mo. Dahil si Jesus ang liwanag ng buhay natin. Sabi niya, I am the light of the world, John 8:12. I am the light of the world. He who walk with me will not walk in darkness. He who follows me. Ang pag-asa lang natin ngayong Pasko, sa buhay natin, sa pamilya natin, sa negosyo natin, at sa bansang ito, si Jesus lang at wala nang iba. Siya lang talaga. Kaya if you want your Christmas to be merry, at hindi pagan, hindi secular, Jesus is what we needed sa buhay natin. Kaya magpe-pray tayo, okay? So tanggapin natin si Jesus, okay lang ba sa inyo? So let's bow our head, let's close our eyes, pray tayo. At pwede ba natin itaas yung isang kamay natin sa Diyos? Simbolo na Lord, kailangan kita, lalo ngayon sa panahon na mahirap, madilim ang paligid namin, ang mundo namin, and even ikaw na nandirito ngayon, siguro may kaguluhan sa puso mo, sa isip mo, dumadaan ka sa lungkot, dumadaan ka sa struggle, parang lagi na lang darkness. Pero ang sabi ng Isaiah 9 verse 1 and 2, light have shined in darkness. Jesus has come. For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder. His name shall be called Wonderful Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. Isaiah 9:6. Pag tinanggap mo si Jesus, the Prince of Peace will come to you. The light of the world. Sumunod kayo sa panalangin ito. Sabihin niyo, Panginoong Jesus, Panginoong Jesus, ako po'y lumalapit sa iyo, ako po'y lumalapit sa iyo, nagpapakumbaba. papakumbaba. Inaamin ko, Inaamin ko, ako isang makasalanan ako'y isang makasalanan at wala akong magagawa at wala akong magagawa para iligtas para iligtas ang aking sarili. ang aking sarili. Panginoon, Panginoon, ako po'y lumalapit sa iyo, ako po'y lumalapit nagpapakumbaba. sa iyo, nagpapakumbaba. Pinapapasok kita sa puso ko Pinapapasok kita sa puso bilang aking Diyos, bilang aking Diyos, aking Panginoon aking Panginoon at tagapagligtas at tagapagligtas ng aking buhay. ng aking buhay. Salamat Lord, Salamat, Lord, namatay ka sa krus namatay ka sa krus para sa aking kasalanan. para sa aking kasalanan. Tinatanggap ko ang kapatawaran mo. Tinatanggap ko ang kapatawaran mo. Tinatanggap kita sa buhay ko Tinatanggap kita bilang ilaw at liwanag bilang ilaw at liwanag sa madilim na mundong ito. sa madilim na mundong ito. Salamat po Salamat sa pagpapatawad mo. sa pagpapatawad. Ito ang aking dalangin Itong aking dalangin sa pangalan ni Jesus. sa pangalan ni Jesus. Amen. Ako na lang pong magpipray. Pwede nyo na ibaba ang inyong mga kamay. Patuloy tayong nakayuko at nakapikit. Lord, salamat sa mga anak mo na lumapit dito sa harapan. Kilalang kilala mo sila, walang lingid sa iyo. Ano man ang kanilang mga sitwasyon ngayon, ano man lungkot, tanong, hirap na dinadaanan nila, alam mo lahat yan. Hindi aksidente na nandirito sila ngayon, may plano kang maganda. Kaya I pray, Lord, beginning today, yung plano mong yon mag-manifest sa kanila, Panginoon. Malaman nila yung pagmamahal mo sa buhay nila,
makilala kanila sa tama at bibliyang kaparaanan. Ilapit mo sila sa iyo, Panginoon. Mula ngayon, ito yung araw na simula ng kanilang journey, palapit ng palapit sa iyo. Every Sunday, they will come back, and every Sunday, they will come to know you more. At hindi lang sila, Lord, lahat ng dirito ngayon, Panginoon. Ang dalangin ko, as we celebrate Christmas in a biblical way, makita namin yung totoong senaryo, yung totoong kwento na hindi materialistic, hindi pagano, hindi sa demonyo, kundi yung Christmas na isinilang ang Kristo, ang tagapagligtas ng mundo, ang Panginoon namin, ang Diyos namin. Kaya I pray, Lord, as we prepare for this celebration, hayaan mo na tama utak namin, tama puso namin, tama ang pag-celebrate namin. Kaya salamat, Lord, pinagkakatiwala namin sa iyo ang aming mga buhay. Patuloy mo kaming pagpalain sa buong linggong ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. God bless you.